sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, di pinabayaan man. Pag-asa ko ikaw lamang, tapat ka ng tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan. Ang siyang sumakop sa aking buhay at namanalig sa'yo, O Jesus. Naging anak mong minamahal. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagparang lubos. Wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko sa iyo. Ako'y nalaya, ngalan mo'y madakila. Kahit kasa'y nakamtan, sa biyaya mo'y habag. Kailan may iniiwan, di pinabayaan man. Pag-asa ko'y ikaw lamang, tapat kang ang tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan. Ang siyang sumakop sa aking buhay at namanalig sa'yo, O Jesus. Naging anak mong minamahal. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos. Wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko sa iyo. Pag-ibig mo sa akin, kailan may di nagmaliw. Wala nang papantay, wala nang papantay. Pag-ibig mo sa akin, kailan may di nagbaliw. Wala nang papantay, wala nang papantay. Pag-ibig mo sa akin, kailan may di nagbaliw. Wala nang papantay, wala nang papantay. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagparang lubos. Wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko. Ako'y sa iyo, ika'y sa
Pinapalang lubos, wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko sa iyo. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Praise the Lord. Pastor Dong, handa na po ba kayo? Yes, handang-handa. Amen. Kanina pa. Hallelujah. Praise God. So, alam niyo po, magandang araw po sa ating lahat, no? Mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Alam niyo, kaya po natin maintindihan ngayon ang lalim ng kahulugan kung bakit mayroon tayong papayagang magsalita sa buhay natin. Ang pagpayag nating magsalita sa buhay natin hindi para magkaroon ka ng katunggali, no? Hindi, kasi kahulugan talaga ng Diyos yan eh. Biyaya ng Diyos yan sa mga mananampalataya eh. Kaya doon, kagahapon pinag-usapan no? Bakit hindi niya sinabi kay Solomon na our God, samantalang yan ay mag-ama naman yan. Kung mapapansin niyo po, yung my God and our God, di ba? Malaking pagkakaiba yan. Alam niyo po, bakit hindi niya sinabing Diyos natin, kundi sinabi lang ni David na ang aking Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid, kaya mapapansin niyo po na it takes a stature to be a father. It takes a stature, no? It takes a man of stature to be a spiritual parents. Ang spiritual fathering ay hindi po siya sa issue ng iyong kaligtasan sa spirit. Ligtas ka na. Alam niyo po bang naligtas ka na? Alam niyo, tagal ka nang naligtas na ilipat mula sa dilim ang iyong buhay at nailipat sa liwanag. Kaya tayo nga tinawag na dati ay mga sons of disobedience, sabi ng Ephesians chapter 2. At alam niyo po ba, ito, nang dumating si Kristo Jesus, dumating ang salita ng Diyos sa buhay mo, kaya mapapansin niyo po, it doesn't stop there. Hindi po tumigil dyan, hindi po natapos dyan. Pagkatapos mong salita ng Diyos, nagkaroon ka ng vision, nagkaroon ka ng purpose, nagkaroon ka ng mga salita. Alam niyo po, mandate and vision alone cannot stand without a process. Again, mandate and vision alone cannot stand without a process. Kaya nga po mga kapatid, real ministry, no? Real ministry is not about us, is not what happened to us. It's not what happened to us, but it is what happened after us. No, rather than what happened to us. Ang totoong ministry, kaya kung walang ministry, wala ang Diyos eh. Walang Diyos, walang ministry. Kaya kung hindi dumating sa buhay mo ang Panginoon, lahat hangin yan. Lahat hangin. Kaya napakahalaga na maunawaan mo yung ano ba yung tinatayo mo sa kalagitnaan. Yung business mo na yan, anong dahilan ba't tinayo mo yan? Yung ginagawa mo na yan, bakit tinatayo mo yan? Paano kapag ikaw namatay? Mamamatay din ba yan kasama mo? Malilibing ba yan kasama mo? Kaya nga makikita nyo po, we must build something
that will outlast us. We must build something that will outlast us so that when we die, it will continue. No, ito ay magpapatuloy. Kaya nga po mga kapatid, na it takes a man of stature to be a spiritual parents. To be a spiritual parents. Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang nature ng Diyos ay dumating sa buhay natin. Kung ang nature ng Diyos ay pag-ibig, kung ang nature ng Diyos ay banal, kung ang nature, kalikasan ng Diyos ay banal, kailangan we need to be like Him. We need to be like Him. And to be like Him is to be like Christ. To be like Christ, to be holy is to be like Christ. So that we can handle the glory. We can handle the riches of His glory. We can handle all this one. Kaya nga makikita nyo, isang bagay ang magkaroon ng pera, magkaroon ng bahay. Ano ngayon kung meron ka niyan? What shall a profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Ito yung dapat nating malaman sa Matthew 16 that the soul can be forfeited. Yan po yan, can be forfeited. Kaya bakit mapupurfeit pag hindi tayo pumasa sa process? What shall a profit a man if he gain the whole world but lose his soul? No? But forfeits his soul. Mag-forfeit na yan, napupurfeit po yan. Kaya pag hindi po tayo umabot doon sa pamantayan, sa standard ng Panginoon, lahat ng mga nagawa mo na magaganda sa spirit, lahat mapupurfeit. Bakit? Nasunog nang dumating ang glory ng Diyos. Remember that the glory of God is like a fire. That the word of God is a fire. That the word of God is a sword. That the word of God is a seed of life. That the word of God is a what you call that? Is a seed of the future. Kaya nga doon mo maunawaan ngayon na yung seed na yon kailangan mag-germinate. Mag-germinate yan sa buhay mo. Tumubo yan sa buhay mo. Maipanganak ka yan sa incorruptible seed na yan. Kailangan po maunawaan mo paano po yan maipanganak, paano po yan lumago sa buhay mo, paano mo yan kumilos sa buhay mo, hanggang magiging balon mo yan. Magiging balon mo yan, magiging portion mo yan, na isang araw pwede mong ipasa sa iyong mga susunod na lahi. Paano kung hindi mo pala nahukay yung balon na dapat sa iyo? Paano yon? Maipasa mo ang pera, maipasa mo ang bahay, maipasa mo, di nyo alam. Lahat yan ay masusunog, mawawala. Maibebenta yan. Ano ang hindi kayang ibenta? Ang legacy. Yan po yan. Yan po ang hindi kayang ibenta. Tingnan nyo po, yung batang nagpatotoo. Laging kasama namin yan. Lagi kilala namin ang mga bata na yan. Kilala namin yan kahit nasa gawain. Ito po yung dapat nyong maintindihan na ang predestination. Ang predestination may dalawang bagay yan. Ito yung under our choice at pangalawa, under God's choice. At yan yung tinatawag na two sides of the coins. Under our choice and under your choice. Under God's choice and under our choice. Ito ang problema natin. Kaya merong fathering, turuan ka ng mamili ng tamang pamimili. Para hindi mawala, hindi mauwi sa wala ang pangarap ng mga pangarap ng mga pangarap. Ganyan yan mga kapatid. Kaya pag di mo naunawaan to, alam mo ba, hindi to parang nasa gawain na ako ng Diyos. Hindi guarantee po yan. Kung guarantee ang nasa gawain ng Diyos, pakinggan nyo to. Are you ready? Hallelujah. Ha? Sa Garden of Eden, sino ang nagsasalita sa buhay ni Eva at Adan? Yan. Naisip ko to eh. Nakita ko talaga to sa spirit mga kapatid. Sa Garden of Eden, mayroon bang pangit doon? Mayroon bang contamination na naghahari sa paligid? Di ba wala? Oh, di ba yung lugar ay sanctified and full of glory because that place is a holy place? Oh, tingnan nyo po. Dahil ang Diyos di naman dumadating sa lugar na di holy. Hindi siya darating sa lugar na di banal. So, ang garden ay banal.
at nakita po natin na lumalakad doon ang Diyos, sanay si Eva at Adan, nakapiling ang Diyos, kausap ang Diyos, mingle ang Diyos, kasama ang Diyos, magugulat ka nandoon. Kausap talaga, normal sa buhay nila, yung makipag-usap sa Diyos. Normal yan sa buhay nila. Nai-imagine nyo ba kung gaano katindi yun, nakausap ang Diyos, nai-imagine nyo ba na itong mga taong ito, nang in-exercise ang kanilang will, may nagawa ba ang Diyos doon? Na in-exercise nilang patulan ang ibang boses. Na-exercise nilang tanggapin ang ibang boses liban sa boses ng Diyos. Kaya wag niyong igaranting nasa gawain ka. Nako, si Eva at Adan, walang papantay doon. Walang papantay. May kapantay ba si Eva at Adan sa Diyos na kanilang nagpapastor sa kanila? Wala. Biro mo, Diyos na ang nagsasalita sa buhay nila, nagpapastor sa buhay nila. Sinong mag-aakala na si Eva at Adan, itong choice na to, in-exercise nila kaysa piliin ang choice ng Diyos, piliin ang utos ng Diyos, pinili nila yung hindi. O, gaya niyan. Kahit kadikit kita, pastor mo ako, kadikit mo ako, mga kapatid, hindi garanti ang dumikit ka sa akin. Ang garanti ay kung binibigyan mo ba ako ng mataas na karapatan, mataas na dahilan, mataas na puwang sa buhay mo, na ako talaga ang magsasalita sa buhay mo. Ganyan yan. Kaya maraming tao, patapon ang buhay kung saan-saan, wala, they are everywhere, kaya they are nowhere. Kasi ginawa nila good, good, good. Makita puro good, good, good. Good din naman yung nandoon sa paligid ni Eva at Adan. Good lahat yun. Pero sinong mag-aakala na si Eva at Adan nakawala pa rin? O, ibig sabihin, nakawala. So, pagkatapos ng nakawala, kasunod doon nagwala. O, yan, matindi yan. Kasunod doon nagwala. At sa kanyang pagwawala, wala na siyang pinapayagan na magsalita sa buhay niya. Kaya, tama ang Book of Judges. They do what is right in their own eyes because they have no king during their time. They have no king. Sabi ng Judge 21 verse 25. They have no king. They do not allow to speak to them. They do not allow somebody to speak to them. Kaya ang kasunod ay nagwala. Kaya nawala talaga ang mga anak ng Diyos. Oh, yan. Tingnan mo ngayon. Kahit anak ka pa ng pastor. Kahit anak ka ng pastor. Ikaw, anak ng pastor, di mo binibigyan ng mataas na puwang ang salita ng Diyos. Kahit ang ama mo ay pastor, di yan tagapagligtas. Bakit ko alam? Mamaya, pag-usapan pa natin yan. Tingnan nyo to. Pansinin nyo to, si Eva at Adan. Diyos ang pastor niya. Sample lang po to. Diyos ang pastor, ibig sabihin, Diyos ang nagsasalita. Ibig sabihin, pangangaral, grabe na yun. May-ari ng langit at lupa, gumawa ng langit at lupa. Si Eva at Adan, andoon kasakasama. Na-imagine nyo ba? Diyos na ang nagsalita, nawala pa din. Nakalabas sa Garden of Eden. Nailabas sa Garden of Eden. Ikaw pa kaya at ako na magmamalaki na masabi natin, oh, born again na ako? Mga kapatid, I don't think so. I don't think so. Kaya yung sinasabi mong, born again na ako, nangangalandakan kang sa gawain ka na, mga kapatid, I don't think so. Wala akong tiwala. Wala akong tiwala sa laman na ito. May tiwala ako sa Diyos. Sa Diyos, sa iyo, wala akong tiwala. Kasi alam mo bakit? Si Eva at Adan, guarantee na, kung tutuusin, supposed to be, garantisado na, nandoon sa Garden of Eden, sinong mag-aakala na nawala pa yon at nailabas pa sa Garden of Eden? Sino mag-aakala ang ganun ang mangyayari?
Sino mag-aakalang ito yung mangyayari sa buhay nila? Balikan natin ngayon sa sitwasyon mo. Sino talaga ang pinapayagan mong magsalita sa buhay mo? Sino talaga? Ito yung ating pagninilayan. Kasi hindi to sa galing na ikaw founder na ng gawain, na ikaw founder na ng kung saan saang founder ka, kung wala ka talaga, kasi wala pong garantiyan. Kaya mapapansin nyo po na hindi alam ng maraming spiritual leaders ngayon. Meron spiritual leaders, pastors, teachers, elders, superintendents, mentors, and all of this. Lahat ito. But they don't have spiritual fathering. They don't know that they are running a people or a church without a father. And a church running without a father is as good as running an orphanage. Iyon ang mabigat. Di mo alam na ang pinapatakbo mo, tinayo mo, orphanage. Kahit sa pamilya, nagsimula naman yan sa pamilya. Kasi ang pamilya, ang pinag-umpisahan ng Diyos sa Eva at Adan, pamilya yan eh. Pamilya talaga, na merong ama, na merong nanay, na merong mga anak. So, nabago ba ang design ng Diyos? You see? Nabago ba? Diba yan ang original na design? Ibalik ang pamilya. Kaya nga po, nagkalat ang mga bansa. Dahil bakit? Kasi mga generation na fatherless. Kaya po yan ay replika din yan ng simbahan. Dahil ang simbahan, mayroong tinatawag na father, di naman nagpakaama. Tinawag na ama, hindi naman nagpakaama. Tatay lang. They are tatay as provider, but they are not a dad to them. Pwede akong maging ama mo, pero it doesn't mean I am a dad to you. Kasi ang tingin mo lang sa akin provider, ang tingin mo lang sa akin teacher, ang tingin mo lang sa akin educator, ang tingin mo lang sa akin, yan lang po ang tingin mo sa akin. Pero in the spirit, you are not a dad. You are not a dad to them in their hearing. Bakit you are not dad to them? Because you are not the final say. You are not the highest authority. Anong ginagawa ng mga anak mo sa'yo? Kinukumpara ka sa ibang pastor. Yun ang masakit. Kinukumpara ka rin sa ibang tao, sa ibang tatay ng kapitbahay. Ganyan ang isip ng mga anak mo. Kaya ikaw, provider lang, the best na tatay. The best. Kaya nga, pinapasulat ko sa inyo sino ang tatay mo sa iyong buhay. The best na tatay. At ang tanong, ang daming mga iba't ibang larawan ng tatay. Bakit ganun ang tatay mo? Bakit ganyan? Larawan lang din yung tatay mo, di nagpakaanak sa tatay niya. Di nagpakaanak sa tatay niya, kaya ang tawag niyan, hawa-hawa lang yan. No, a monkey do, monkey see, monkey do. Yan po yan. Monkey see, monkey do. Whatever will be, will be. Que sera, sera. Wala po talaga tayong common language, wala tayong common standard, wala pong standard na galing sa salita ng Diyos. Kaya nga po, nangangapa ang mga kabataan ngayon. Nangangapa ang kabataan ngayon. Kasi yung nagtuturo sa simbahan, nangangapa din, di naman siya nagpakanak. Kaya hawa-hawa, they only just produce their kind. Ay, yan ang matindi ngayon. Yan ang matindi ngayon. They only just produce their kind. Kaya they are only a good organized club. Na pera-pera. Position, honor, ay talaga naman. Puro title. Ang lalaki ng mga title, pero ang titindi naman ng ugali. Orphan ang spirit. Palaban. Laging pinaglalaban ang rights. Rights, rights, rights. Di nyo ba alam sa Bible? Ang sinasabi ng salitang rights, ay yun yung sinasabing not my will. Nasaan ang rights doon?
Kaya palaban ka, kay tatay mo, sinusuwag mo na. Kasi ang pinaglalaban mo, puro rights. Wala kang attitude of gratitude. Kasi rights ang nasa isip mo. Kaya nakita natin ngayon na kung bakit nagkaganon-ganon ang mga bansa. Simple lang. Fatherless generation. Nangyari ang Lamentation chapter 5 na yung mga sumpa na yon nangyari. Kasi bakit? Tingnan natin yan. Chapter 4 verse 5 to 6. Diba? Kung inyong mababantayan, mapapansin nyo po na ang dahilan kung bakit nagka-wendang-wendang ang buhay. Kasi bakit? Simple lang. Behold, I am going to send you, Elijah the prophet, before the coming of the great and terrible day of the Lord. He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers so that kailangang mapihit ang puso ng ama balik sa mga anak at ang puso ng mga anak mapihit balik sa mga magulang so that, anong sabi ng Panginoon? I will not come and smite the land with a curse para hindi ko abutan. Pag naabutan ko na hindi nagpakaanak ang mga yan, walang attitude of gratitude, hindi ginagalang, binibigay ang paggalang na dapat ibigay, mga kapatid, ang kasunod na ay sumpa. Ang kasunod na ay sumpa. Kaya sinasabi ng Malachias chapter 5 na ang sabi doon, behold, I am going to send you, Elijah, the prophet, before the coming of the great and terrible day of the Lord. Ano po itong great and terrible day? Ano po ba yan? Nakakatakot ba yan? Ay, alam mo, hindi. Sa mga wala ang paniniwala at wala at hindi kaisa ang Diyos, iyan ay kahindik-hindik. Pero sa mga masunurin, di iyan nakakatakot. Hindi po yan terrible day. Sa mga mananampalataya, normal sa kanila yan. Because they will see the Lord as He is, so they are. As Jesus is, so they are. Di sila matitigatig. Kasi iyang terrible day na yan of the Lord, it's the glory of God in the midst. It's the glory of God in the midst. The coming of the great and terrible day of the Lord. Kasi bakit? It's a great day. It's a great day na kung saan na ang Panginoon pagbalik niya, ito ay parang ito ay magnanakaw sa mga di mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya, hindi yan kahindik-hindik. Sa mga di mananampalataya, kahindik-hindik yan. Kasi sa pagbabalik niya, He is no longer the Lamb of God. Sa pagbabalik niya, He is a judge. He is the Lion of Judah. He is no longer the merciful God. He is no longer the Lamb of God who take away the sins of the world. Kaya ngayon pa lang, di ka pa nagpasinop. At sabi ng Hebrew 10:31, it is terrifying. Nakakatakot pag bumagsak tayo sa kamay ng Diyos. Mas mabuti pang bumagsak ka lang muna ngayon sa kamay ng tao. Masakit man ngayon, at least makakabahagi ka sa kanyang kabanalan, sabi ng Hebrew 12:7. Makakabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Kasi bakit? Yung discipline. Buti pang magpadisiplina ka na ngayon. Kaysa bukas, abutan ka na hindi na itama ang buhay mo, pag bumaba ang apoy ng Diyos, sunog ka. Iyan po yan. Sunog ka talaga. Pero pag naabutan ka, na tama ang buhay mo, pinagpala ka. Kasi ano ang unang pagpapala? Lalawig buhay mo. Ano ang sunod na pagpapala? Sasagana ka. Ganyan katindihan. Ang akala natin, wala lang yan. Church lang yan. Magsisimba ka lang sa simbahan. Ang akala mo yan, luluhod-luhod ka lang. Ang akala mo yan, walang pinakamatinding gustong ipakita ang Diyos sa iyo dyan. Alam mo ba, gusto lang niyang isinop ka. Kasi may verse lang ang buhay mo. May Bible lang ang buhay mo. Ang ugali mo, di malamon.
Oo, ang galing mo nga eh. Memorize mo nga ang Bible eh. Memorize mo nga, pero ugali mo naman, di makita sa verse. Ganyan ang fathering. Aayusin talaga, ipipihit ka niyan. Kaya mayroong disiplina, may process. Process po yan, kapatid. Alam mo, kaya ayaw mo sa ganito, ayaw mo magpaayos eh. Kaya palag ka ng palag. Ayan, palag ka ng palag. Kaya ayaw mo. Ayaw mong masita ka. Puro gusto mo encouragement. Di mo alam, kinokorek ka na. Di mo alam. Kaya nga, kapag ikaw sanay sa correction, ay sanay sa addict ka na sa encouragement, baka pag dumating ang correction, di mo na matanggap. Baka dumating ang correction, di mo na matanggap. At iyon ang masakit. Alam mo ba, sabi ng Titus 1, verse 13, rebuke them sharply. Sa fathering, yan po yan. Talagang, ay nako, talagang pag ikaw halimbawa na dislocate ang buto mo, magpahilot ka. Alam mo ba, pag hinimas-himas ka lang, sinong naniniwala na ang pilay mo o yung dislocated na buto mo, di yan maaayos. Kaya ang kailangan ng mga manghihilot niyan, okay, ihahanda ka na ng manghihilot o ready po. Ready ka na ba? Hihilain bigla ng manghihilot yan. At magugulat ka, sisigaw ka, sa sakit, minsanan lang yon, pero naibalik naman yung dislocated mong buto. Alam mo ba, ang encouragement, himas lang yan. Hinihimas lang yan. Pero di mo alam, correction na ang kailangan mo. Correction na. Ang dami ngayong ayaw nang magpa-correct kasi under grace naman daw sila. Ayan, under grace naman daw sila. Kaya yung kanilang pag-under grace, ginamit nilang lisensya yan. Pwede naman ako kahit magkasala kasi ang Diyos naman ay mabait, mapagpatawad. Di nila alam na ang Diyos ay makatarungan. Di nila alam na ang Diyos ay God of truth. Di nila alam. Kaya nga po, ang fathering, maaring alam nila, binaliwala lang nila. Maaring alam nila. Hindi ko to pinaparinig sa'yo para paringgan ka. Dinidiretsa na kita. Kasi hindi habang buhay, may mga taong ganitong magsasalita balang araw, di nila tanggapin ang mga taong ganitong magsalita. Kasi ayaw nila, mamimili lang sila ng kanilang pakikinggan na masarap sa tainga nila. Ayaw nilang masita sila. Ayaw nila. Kasi He will restore the hearts. Paano yan babalik niyan? Ang ama, ang tamang salita lang ng isang ama ay talagang didiretso lang yan magsalita. Ikaw ang tagapakinig, bahala ka kung tatanggapin mo o hindi. Ang Diyos magsasalita lang yan sa kalagitnaan. Nasa iyo yan. Nagpakaama siya sa langit sa buhay mo. Nagpakaama siya sa langit sa buhay mo. Ang ama sa langit, nagpakaama sa buhay mo. Ibinigay ang halimbawa, ang modelo, dinisplay ang modelo, binigay sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya nga po sa Galatians chapter 4 verse 6, ibinigay sa iyo ang spirit of a son. Binigay sa atin ang spirit of a son so that we will learn how to behave as a son. Binigay sa atin ang model. Binigay sa atin. Kaya nga si Jesus, Hebrew chapter 1 verse 3, siya ang kaningningan ng Diyos. Anong klaseng kaningningan? Nagpakaanak siya sa kanyang ama. Kaya siya ang larawan paanong magpakaanak. Yan po yan. Yan ang lalim ng mensahe yan, magpakaanak. Kaya si Jesus nagpakaanak. At bilang magpakaanak, binigyan na tayo ng halimbawa na bilang siya ay nagpakaanak, 100% sumunod sa Ama na nasa langit. Ngayon, tayo mga kapatid, binigyan ng tinatawag na natural parents, mga pastor na nagpakaama sa iyo sa spirito, mga tao na tumayo na magiging pastor, hindi lang pastor, kundi tatayong magpakaama sa iyo sa spirito hanggang na-turn into covenant yan, na naging ama mo siya sa spirit, mga kapatid, na-turn into covenant yan, that all that you come into the revelation that I must accept His word as a final say in my life.
And I must treat His word not only as a final say, but as also a highest authority. Dito pa lang sa lupa, kailangan mo ng lakaran yan, kapatid. Alam mo, otherwise, pag wala kang ganyang trato sa spirit mo, wala kang ganyang trato, di talaga masisinop ang buhay mo kahit alam mo pa ang Bible. Alam mo lang yan sa ulo. Nasaan ang spirit? Yan ang matindi. Nababakapan yan ng mga gawa. Sinusundan yan ng mga gawa. Binabakapan yan ng sabi ng Bible sa James chapter 2. Be the doer. Now, tingnan natin ito. Tingnan nyo to mga kapatid. Kaya nga, mapapansin nyo po, sabi ni David sa 1 Chronicles chapter 28, verse 19. Ito yung ating next na message kahapon na sinabi ni David na Solomon, know the God of your father. Perfect ba si David? Hindi. Di ba? O hindi. Yung pastor mo, perfect ba yan? Hindi rin po. Kaya nga po, namatay na si David, pero nagsasalita pa rin na dapat itayo ang Temple of David. Ayan ang ibig sabihin yan. Ano ang Temple of David? Simbahan lang ba yan? Grupo lang ba yan? O ano ba yan? No. It's the Spirit. And where is that Spirit now? That Spirit dwells in you. Because you are the temple of the Holy Spirit. Now listen. Tingnan natin dito. Kaya nga sabi ni David, know the God of your father. Know the God of your father. Hindi sinabi ni David sa verse 9 ng 1 Chronicles 28 na know our God. Know our God. But sabi niya, know the God of your father. Kasi ang Diyos ni David, hindi pa Diyos ni Solomon at that time. Kaya sabi rito sa verse 19, all this, said David. Lahat din ito, sabi ni David kay Solomon, all this, said David, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the details of this pattern. Saan sinulat ng Diyos, inililok ng Diyos? Sa puso ni David, sa buhay ni David, sa buong pagkatao ni David. Yan ay nilagay ang pattern. Diyan isinulat ang blueprint. Ngayon, ang blueprint ay nagkatawang tao sa buhay ni Solomon. O diba sa John 1:14, nagkatawang tao si Jesus? Diba ang katauhan ni Jesus ay representation ng puso ng Diyos Ama na nasa langit? Is a perfect representation ng puso ng Ama na nasa langit? Na nagkatawang tao siya, na ang puso niya ay i-build ang kingdom? O di ba yan yun ang meaning niyan? Your kingdom come? At paano nangyari kay David pa ito? Sabi ng Diyos kay David, kasi si David, hindi siya ang pinahintulutan ng Diyos na magtayo ng temple. Kasi ang temple niya ay puno ng dugo. Ano? Hindi dapat sa harapan ng Diyos. So, kailangan talaga, meron ang sabi ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ni Nathan, sabihin mo kay David na hindi siya ang magtatayo ng temple, kundi ang magtatayo ay ang kanyang anak na si Solomon. Na ang kanyang anak. Now, ngayon, then itong blueprint na to, itong pagtayo ng temple na to, ay nilagay sa buhay ni David. Yung pattern, nilagay sa buhay ni David. Di ba yan ang larawan ng iyong pagkamagulang ngayon na nilagay ng Diyos ang pattern sa buhay mo? Di ba yan hanggang ngayon? Nagbago ba ang Diyos? Hindi. Nagbago siya ng method. Nagbago siya ng season. At yung season na yan, ay yan yung season na kinatatayuan mo ngayon. Yan ang season na kinatatayuan natin ngayon, na ating pong kinalalagyan ngayon. Now, ang tanong, ang maging tatay isang bagay.
ang magpakatatay ay panibagong bagay. Ang maging tatay, isang bagay. Ang magiging ama ko, isang bagay. Ang magpakaama, yun ang proses. Yan ang proses. Ang maging anak ay isang bagay. Pero ang magpakaanak ay panibagong bagay. Yan ang proses. Kaya nga, ang mandate at ang mandate at ang vision alone cannot stand without a process. Yan ang matindi dyan. Kaya then David said to his son Solomon, be strong and courageous, and act, do not fear, nor be dismayed. For the Lord God, itong matindi, for the Lord God, my God. Sinabi niyang my God is with you. My God is with you. Kaya nga ito po yung sinasabi ko. Kaya nga real ministry, ang totoong ministry is not about us. The real ministry is about what will happen after us. For the Lord God, my God, is with you. Wow. He will not fail you. Hindi kanya bibiguin nor forsake you until all the work for the service of the house of the Lord is finished. Hanggat hindi matatapos ang pinapatapos ng Diyos sa iyo, hindi ka lulubayan ng Diyos. Hindi ka lulubayan ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ano ba ang purpose ng fathering? Makikita nyo po, ang purpose ng fathering, the essence of fathering is to show to you, to show to me the power of humility and obedience and faithfulness. Wow, hallelujah. Tatlo yan. Humility, obedience, and faithfulness. Yan po ang power ng pagiging pagkakaroon ng spiritual parents. Yung process niyan ay walang iba. Talagang i-develop ka na magiging mapagpakumbaba na anak. Kaya nga po ang purpose ng fathering, ma-develop sa'yo ang dalawang katangian na yan. Alam mo kung ano? Gusto mong marinig? Okay? Diba? Ma-develop yung essence, yung power ng humility, ng obedience, at ng faithfulness. Ma-develop sa buhay mo yan. Ma-develop yan sa pagkataong panloob mo. Hanggang sa lumutang ang dalawang meaning. Pag na-exercise na yan, ma-develop ang dalawang meaning. Alam nyo kung ano yon? Ang turuan kang magpakatao. At pangalawa, ang turuan kang mag-behave bilang anak. Yan lang ang dalawa yan. Doon sa humility o submission, doon sa obedience, at doon sa faithfulness, ang bagsak niyan, masisinop talaga ang dalawang area sa buhay mo. Ang turuan kang magpakatao. Pangalawa, ang turuan kang mag-behave as a son. Mag-behave as a son inside the house and outside the house. Diyan ako magbibigay ng mataas na diin sa iyo ngayon. Tingnan nyo to ha. Akala po natin, ang magsimba-simba lang yan. Alam nyo, ang mahalaga, ligtas na ako. Ano bang pagkakaiba ng fathering? Kailangan pa ba ng fathering? Di ba si Jesus ay sapat? Sinabi ko bang si Jesus ay hindi sapat? Sapat si Jesus. Sapat si Jesus. Talagang sapat. Yung atonement na yon ay perfect. And it is enough.
Pero ang pinag-usapan dito, hindi yung atonement. Hey, attitude mo, ugali mo, sinasabi mong ligtas ka, pero ang ginagawa mo mukhang di ligtas. Yan ang malupit. O tingnan mo, ngayon sasabihin mo, sapat na si Jesus. Sapat naman talaga eh. Di ko naman binabangga na si Jesus ay hindi sapat. Ang kasapatan na yan ay nilalakaran yan, hindi lang yan nasa isip. Ang kasapatan yan, sinasabi mo pinagpala ka, di naman halata. Antindi mo? Pinagpala, pinagpala, di naman halata. Alam mo kung bakit ka ganyan mag-isip? Kasi walang pagkakaiba yan. Sa Book of Judges, na ay talaga to matindi to ay makinig ka. Makinig ka talaga. Para hindi mo laging banggain itong binabanggit ko sa'yo. Para hindi mo laging sabihin na, alam ko na Bible, alam mo ba yon? Wala, di po ako nakikipagbangga sa'yo na alam mo na Bible. Ang iniisip ko diyan, sino ka sa mga taong nakapaligid sa iyo? Tingnan mo, sa harapan ng magulang mo, talaga magulang naman 'yan, talagang kahit naman ay nako, ang magulang kahit naman magnanakaw ang anak, sasabihin pa rin 'yan mabait 'yan eh. Oh, totoo hindi? Nakulong na lahat-lahat ang anak, ang sabi pa rin ng nanay, mabait ang anak ko. Talaga naman, wow. Hindi. Mabait ang anak ko. Pero ba't nakulong yan kung mabait talaga yan? Oh. Nagbulaga ka. Kanina may patotoo. Nabulaga tayo. Na yung bata na yun, na laging kasakasama namin, nagawain, pero mayroon palang ginagawang milagro. Alam ba namin yun? Oh. Ikaw, nakikinig ka ngayon, baka may ginagawa ka rin milagro. Oh, tingnan nyo po. Bakit ganun bagsak ay milagro ang ginagawa? Kasi hindi mo tinrato ang salita ng Diyos. Yan doon pumapasok ang salitang faithfulness. Yan yung sinasabing faithfulness. Yung faithful sa tao, faithful din. Automatic yan, diretso. Faithfulness yan sa Diyos. Kaya pag ang faithfulness, attitude ng puso yan. Attitude ng puso yan. Hindi yan dahil faithful ka, dahil mayroon ka na lahat yan. Hindi. Resulta lang yan. Side benefits lang lahat yan. Kaya tingnan mo sa Book of Judges, sa Judge chapter 1, tingnan nyo po mapapansin nyo to sa Book of Judges. Alam mo ang nangyari sa aklat ng Judges? Tingnan nyo po mga kapatid sa chapter 1 verse 1. Sabi ng Bible, who shall go up first? Sabi doon, who shall go up first for us against the Canaanites to fight against them? Bakit dumating sa mga tanong na ganito? Bakit ganon ang pagdating sa mga tanong na ganyan? Alam mo bakit? Powerful lang ang ministry ni Joshua. Pero nakaligtaan na lasing siya sa tagumpay niya na hindi niya na-raise ang next generation, hindi niya na-raise ang mga tamang tao upang magpatuloy sa ginagawa niya. Kaya ang mga tao, sabi ng Judge chapter 2 verse 10, ang mga tao ay di alam, ang generation na sumunod ay hindi kilala ang Diyos. Malupit yun. Oh, antindi niyan. Kaya makikita nyo po dyan, yung sinasabi ng Bible na hindi kilala ang Diyos, biro mo ba naman yan? Sino mag-aakala ng itong mga taong ito ay galing sa mga magulang na matitindi sa gawain ng Panginoon? Naranasan ang napakayamang kamay ng Diyos sa himala na yan ng mga magulang. Ang himala mula wilderness sa paglalakbay. For 40 years, naglalakbay sa wilderness. Pinakitaan ng grabing mga himala ng Diyos.
Sino mag-aakala nang ipinasa kay Joshua, ang daming ginawa na namang himala ang Diyos. Nang matapos ang papel ni Joshua, nai-imagine nyo ba ang aklat ng Book of Judges? Na itong mga taong ito ay mga taong mga lito? Garantiya ba ang mga himala na nangyari sa buhay mo? Ay, nako. Ito ang matindi. Garantiya ba na ang ganda ng kumpanya mo? Ganda ng pinag-aralan, natapos ng anak mo, summa cum laude, nakatapos sa mga matataas na university, prestigious na mga university? At sa taas ng mga pinag-aralan, career, nasaan na ang ugali? Nasaan na ang katapatan sa Diyos at katapatan sa inyo? Yan, ngayon yan. Kaya nga po, ang vision cannot stand alone without process. Pag walang proseso yan, makikita nyo po na ang vision, tenga talaga yan. Kaya ganun na lang, sinasabi ni David, my God, my God, my God. Sinasabi niyang, my God, kailangan maintindihan mo ito, Solomon, na yung Diyos na yan, kailangan maging Diyos mo to, itong aking Diyos, maging Diyos mo yan. Alam niyo po, mga kapatid, dito ngayon natin maintindihan sino ang unang tatayo, sabi ni Joshua, after the death of Joshua, ang mga anak ng Israel, ay nag-inquired, lumapit sa Diyos at nagsabi, who shall go up first for us against the Canaanites to fight against them? Kasi bakit? Wala pong sumalo ng legacy. Wala pong sumalo ng leadership. Sa ating bansa, alam mo kung bakit nagkagani-ganito to? Walang continuity. Itatayo ng presidente ngayon. Pag may pumalit na presidente, bubuwagin yung tinayo ng dating presidente. Walang continuity. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Bakit ganito ang nangyayari niyan? Kasi popularity ang nangyayari sa bansa natin. Popularity, the voice of the people is the voice of God. It is not true. It is not true. The voice of God is the voice of God. Yan po yan. Kaya dito ngayon makikita nyo, ano ang purpose ng spiritual fathering? Yan po yan, yung makita mo yung essence ng humility, makita yung essence ng obedience, makita yung power ng faithfulness para mabuo ang dalawa. Ano po yung mabuong dalawa? Magpakatao ka. Pangalawa, mabuo ang mag-behave ka bilang anak. Magpakaanak, kumbaga. Kaya kayang God name mo maintindihan ang magpakaanak, imposible na maunawaan mo yaman ng kahulugan na galing sa Diyos ang magpakaama. Kaya marami na ngayon magagaling, nag-aral. Tingnan nyo po, magaling ba sa mga anak? Ang mga anak, kalat. Kasi bakit? Mana-mana lang yan. Mana-mana. Sinundan lang din yung yapak. Kaya nga, kailangan po talaga merong spiritual parents para ang biological parents na ito at mga biological children, kasi galing yan sa spirit, hindi po biological. Hindi natural. Galing lahat yan ng spirit. Kaya nga ang Ephesians, galing nagsimula yan sa spirit, hindi po natural. Kaya ang tinding aral ito, alam mo, pag naunawaan natin ito, wala akong pasubali reservation ipangaral ito kasi wala, kinakaladkad na ang bansa, kinakaladkad na sa maling pamamaraan ang maraming pamilya. Kailangang maunawaan ito ng maraming pamilya. Maintindihan ito ng maraming pamilya na ang meron ka religion lang, di ka nakapagporma ng matinding relationship. Antindi niya. Oh, hallelujah.
Oh God, hallelujah. Lord, I pray na makita ito ng aming bansa. I pray, Lord, na makita namin to in our spirit. Ano po itong sinasabi nating magpakatao? Makinig kang mabuti. Ang salitang magpakatao, ang opposite niyan, magpaka-animal. O yan na yan. Ang opposite niyan, ang pinaka-opposite niyan, sige, may neutral ba? May neutral na lugar. Anong gitna? Wala. Kaya ang katapat o ang opposite ng magpakatao ay magpakahayop. Alam nyo bakit? Tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Napapansin natin doon sa sinabi ng Bible na if anyone is in Christ, he is a new creature. New creature. Pag sinabing new creature, sabi ng 2 Corinthians 5:17, new creature. Ito yung new creature. Ang ibig sabihin ng new creature, ibig sabihin ng new means rebirth. Ang ibig sabihin ng new means ibalik. No? Rebirth. Hindi po yan new na bagong damit. Hindi po yan new na bago. Kaya makikita nyo po, ang salitang creator, pag sinabing rebirth, ibalik, ang salitang creator, ang original meaning po niyan, ay ang tawag po niyan, ang original meaning po niyan, sa original, mga kapatid, ay animal instinct. Creator. Makinig kayo, ha? Hindi pala. Ito ang tamang word. Ang meaning po ng the word creator means ibalik tayo sa original formation. Ano yung creator na yon? Tayo ay nilikhang kawangis ng ating Ama. Kawangis ng ating Ama. Yan po yung creator. Yun yung original design ng Diyos sa iyo. Yun yung in Christ is in Christ. Ibalik tayo sa pagkalikha, yung image na yon, yung pinasabing image na inilarawan sa buhay ni Kristo Jesus. Dinisplay ng buhay ni Kristo Jesus. Nasa yung Colossians 1:15, nasa yung visible image of the invisible Father in heaven. Rebirth. Ibalik tayo doon sa original design. Kaya tinawag si Jesus the last Adam. The last Adam. Siya ang larawan ng last Adam na inilarawan ng image na yon ng Genesis 1:26 na sabi doon, let us make a man in our own image. Nang magkasala ang tao, namatay po yon, nawala po yon, nawala ang tao, napalitan po talaga ng hindi mabuting spirito. Kaya ngayon, he is a new creature, rebirth. Ibalik tayo sa dati nating design. Ibalik tayo doon sa life-giving spirit. Maging life giver ka. Maging life giver ka, mga kapatid, which is the Spirit of Jesus Christ na sinasabi. Sa Philippians 1:19. Ito yung Spirit of Jesus Christ. Ito yung Spirit na yan, bumalik sa atin. Lumapit tayo ngayon. Kapag sinabing Spirit, a new creator, it's a change of life. It's a change of ways. It's a change of activity. Wow, hallelujah. Instead of pleasure and instead of comfort, you need to take up that process. You need to take up that process to get into one's hand or into one's possession. Yan po yan, papasok po tayo to get into one's hands and one's position. Sino pong position yan? Position kasama ni Kristo Jesus. Yan yung position mo kay Kristo Jesus. Kaya binanggit dito sa 2 Corinthians 5:17 that the old things pass away. Pag sinabing pass away, hindi meaning niya nawala or gone away. Ang meaning po niyan, mga kapatid, ay put aside.
put aside, pass away, put aside. Ang meaning po niyan. Hindi po yan nawala. Pass away. Ang alam mo nawala. Di po yan nawala, please. Yan po ang meaning niyan. Kaya turuan ka talagang magpakatao. Bakit? Kasi hindi po yan nawala. Put aside. Nasa tabi mo lang yan. Nasa tabi, isinantabi. Kaya nga, makikita mo, mapapansin mo, kung isinantabi lang yan, nasa gilid mo lang yan, nasa tabi, the old things pass away, the old things nasa tabi. Ayan. At ano ang meaning ng old things? Ang meaning po ng old things ay primeval. Primeval. Na ang ibig sabihin ng primeval means animal instinct. Animal instinct. Na yung animal instinct, yan yung mga dati nating masamang gawa kung sinasabing old things, di ba? Masamang gawa, alam natin, masamang gawa, old things, masamang gawa. Pero ang pinakamalalim niyan, hindi po dating masamang nagawa, kundi ang pinakamalalim niyan, mga dati nating malahayop na nanagawa. Pag sinabing mo mga hayop, malahayop, mga manhid, mga wala po talagang puso, yung mga pambababae, side effect lang yan. Doon sa malahayop na ugali, yung mga kasalanan na meron tayo, side effect lang yan doon sa malahayop nating ugali. Kaya ito yung animal instinct, ito yung ating battle. Ito yung ating kinakalaban araw-araw na mawala yan sa buhay natin. Maantanggal ang ugaling malahayop. O ngayon mo na nalaman na ang talagang kalaban pala natin, itong malahayop na ugali na yan. Ano yung malahayop na ugali sa colloquial na term sa ating mga sa pamamahay? O tanong ko nga sa mga anak ko. O anak, anong pangalan ng aso natin? Bilita. Ba, ganda ng pangalan, Bilita. Ano naman ang pangalan ng isang aso natin? Ligaya. Ba, kagaling, ano? Lucky, Bilita at Lucky. Si Lucky at si Bilita. Tingnan niyo po, kaganda niyan. Bilita, ang ganda niyan sa Espanyol. O, diba? Lucky, yung una naming aso ay si Lucky. Ang gaganda ng pangalan. Eh, ang tanong ko sa mga anak ko, si Lucky ba ay pag nagdudumi, naglilinis ng dumi niya? Sabi niya, hindi po pa. Hayop talaga. Yan po yan. Eh, si Bilita, o ang aso natin, pag kumakain, naglilinis ba ng plato nila? Sabi niya, hindi po pa. Hayop talaga. Yan ang mga hayop. Eh, si Bilita ba at si Lucky at si Ligaya, pag siya ay lumabas sa gate, nagpapaalam bang lumalabas? Hindi rin po pa. Matinding hayop yan. Hayop talaga. Sa higaan niya, nagliligpit ba ng kumot? Nagliligpit ba ng higaan niya? Sabi niya, ay nako, hindi pa. Ang mga anak ko nakapikit-pikit, papikit-pikit ang mata. Akala nila, ay nako, naisip nila, ha, ganito pala ugali ko. Ganito pala, naisip nila. Now, can you imagine? Di ko na tinatanong kung hayop ba sila. Tinitingnan ko lang yung ugali ng mga hayop. Can you imagine na yung old things na yan, pass away, ay nang ikaw nakakilala kay Kristo, na alis ang malahayop na yan, napalitan na maging anak ka ng Diyos. Napalitan niya na maging anak ka ng Diyos. At alam niyo po ba, nang napalitan ng maging anak ka ng Diyos, alalahanin niyo yung sinasabi kong pass away, na ang ibig sabihin niya na isang tabi, nasa tabi. Kaya marami ng mga taong mananampalataya, 10 years na sa gawain, nakakabalik sa dating lumang buhay kasi di niya alam na ang pass away, hindi yun inalis. Nasa tabi lang. Nasa tabi lang. Na kapag pinili mo ang mali, pinili mo na ikaw ay sumuway, di mo alam, madali mo lang madampot yung nasa tabi mong dating iniwanan mo. Kaya ang meaning ng salitang forget,
Hindi talaga forget. Ang meaning niyan, canceling the power of the past. Yan po ang meaning niyan. Kaya kung maintindihan po natin yan, na pag natanggal niyang animal instinct na yan, naalis yan, yan ang ating kalaban. Yan po ang ating battle. Yan po ang ating pinaglalabanan na araw-araw na yung ugaling malahayop na yan ay mapalitan ng ugaling langit na kaakit-akit na kaisa ni Kristo Jesus. Tanong, automatic ba yun? O yan. Ang akala mo, by grace naman na ako eh. Alam nyo, tutulungan ka talaga ng grasya. Andoon naman ang grasya eh. Andoon talaga mga kapatid. Pero ang isabuhay yan, automatic bang magawa? O kailangan mo ng nanay mo tuwing umaga ay magsisisigaw? Sasabihin ng nanay mo, gising! Diba kailangan natin yung sinasabi ng 2 Peter chapter 1, verse 14, na kahit alam nyo na to, hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo kahit alam nyo na. Ganyan ang ugali ng nanay, na may nagpakananay sa bahay. Ano ang nanay sa church? Ano ang larawan ng nanay sa church? Kaya nga po, ang church ay her. Ang church ay, ang gender niya ay her. Ang church, ang gender niya ay her, at ito ang mapapangasawa ng kanyang groom na si Jesus. Kaya yung church ay nagpakananay sa iyo. Yan ang larawan ng simbahan. Magpakananay. Kaya nga po mga kapatid, ang nanay walang ibang gagawin yan, ipaalala sa iyo yan. Ipamukha sa iyo yan. Ipakita sa iyo yan nang sa gayon ma-refresh ang buhay mo, maging blooming ka, magningning ka, bumalik ang kaningningan ni Kristo Jesus sa iyong pagkataong panloob, at isang araw ay lumutang ang liwanag na dulot ng ugaling langit na kaakit-akit. Ganyan po kalalim yan, kapatid. Kaya nga po napakalaga, sabi ni Solomon, sabi ni David, my God, makikita nyo po yung word na my God. Hindi mo pa God hanggang ngayon dahil hindi mo pa natapakan ang natapakan ko. Wow, hallelujah. Kailangan mong apakan ang inapakan ko. Kailangan mong lakaran ang nilakaran ko. Kasi ito yung criteria, ito yung isa sa prerequisite na ang sabi ni David, know the God of your father. Meaning, get connected to God the way I get connected to Him. 1 Chronicles 28:9. Yan po yan. Get connected to God the way I get connected to Him. You have now the model. You have now the model to step into. Kailangan may sundan ka na yapak. Kailangan may halimbawa kang makita. Kailangan until you will produce your kind. Wow, hallelujah. Pag ito naintindihan natin na nasa Bible pala yan, di ka talaga magkakalat. Liban lang kung manhid ka. Liban lang kung manhid ka. Kaya sinasabi ng Colossians 1:9, that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Yan po yung refresh. Yan po yung blooming. Yan po yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, behold, new things have come. Ano ang meaning ng new? Ang meaning ng new means refresh. Ang meaning ng new means refresh. Ang meaning ng new means you are blooming. Bloom again. Refresh by the grace of God until you become the sons of the light. John 12:36. 1 Thessalonians 5:5. Until you will become the sons of the light. Until the stars in the heaven, you shine in the midst of darkness. Daniel chapter 12. Shine in the midst of darkness. You may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Colossians 1:9.
Ito ang nalalakaran mo, buhay na buhay sa buhay mo. Wow, buhay na buhay. Mga kapatid, kaya yung salitang things, behold, new thing. The word new means refresh. The word things ay alam mo kung ano yan? The word things in behold, new things. Sa 2 Corinthians 5:17. Ang new things, the word new, refresh, the word things means manner. The word things means ugali. The word things means gawi. Yan po yung una. Na kapag na-exercise mo ang humility, na-exercise mo ang obedience, na-exercise mo ang faithfulness, siyak talagang babaguhin ang gawi mo sa buhay. Siyak talagang mababago ang iyong relasyon sa Panginoon na mataas na may pagkilala na, Lord, you are the God Almighty. Wow, kung walang magmo-model sa iyo niyan, walang magpapakita sa iyo niyan, walang magsasabi sa iyo neto ng ganyan yan, paano ka masisinop? Paano ka maaayos? Paano titining ang buhay mo? Wow, hallelujah. Yan ang meaning ng behold new. Behold new. Behold refresh. Behold refresh. Behold new thing. Behold new manner. Worthy of the Lord. Behold new. New thing. New worship. New dimension of worship in a manner worthy of the Lord. Oh, hallelujah.